Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Chairmanship ng House Committee on Appropriations idineklarang bakante sa pagbabalik sesyon ng Kamara. Illegal posters kasama ang mga poster ng mga kumakandidato binaklas ng Quezon City Dipo's. Department of Migrant Workers muling pinag-iingat ang mga OFW laban sa third country recruitment online. Pag-amyenda sa ilang probisyon ng doble plaka law, nakatakdang aprubahan ng Bicameral Conference Committee ngayong araw. Dalawang nahuling motorista na nagpanggap na VIP escort at gumagamit ng plaka ng gobyerno, i-isyuhan ng show cause order. At easterlies at amihan patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 14, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bakante ngayon ang posisyon ng chairperson ng House Committee on Appropriations kasunod ng pagbaba sa pwesto ng chairperson nito na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naniniwala naman ang ilang nagsusulong ng impeachment kay Vice President Sara Duterte na maire-refer na sa tanggapan ng House Speaker ang mga reklamo ngayong linggo. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pressing health concerns o issue sa kalusugan ang binanggit na dahilan ni House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico kaya siya nagdesisyong bumaba sa pwesto. Si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang chairperson ng House panel. Bunsod ng kanyang pagbibitiw, idineklarang bakante ang kanyang posisyon. Mismo ang presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang naghain ng mosyong ito sa plenaryo ng Kamara. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Kabilang si Congressman Ko sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal matapos na aprubahan ang pinal na bersyon ng 2025 National Budget. Sa kasalukuyan, wala pang pinagtitibay ang Kamara na papalit sa nabakanting chairmanship ng House Committee on Appropriations. Samantala, wala namang binanggit si Speaker Romualdez kaugnay ng issue ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa muling pagbubukas ng sesyon kahapon. Ngunit kung si House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang tatanungin, naniniwala siya ngayong linggo may development na sa impeachment complaints laban kay VP Duterte. Dahil sinabi naman ni Sec. Gen na bet na yung tatlong impeachment complaint in forms and substance, ay inaasahan natin within the week ay maipasa na ito kay Speaker para makagawa naman ng action na si Speaker. Ma-refer ito sa Committee on Justice para simulan na yung proseso ng impeachment. Oras na ma-refer ang impeachment complaints kay Speaker Romualdez, kinakailangang maisama ito sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session days matapos matanggap ito. Kasunod nito, i-refer ito sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Ayon kay Secretary General Velasco, kakausapin niya ang mga kongresistang humingi sa kanya ng oras upang mapag-aralan kung mag-e-endorso ba ng isa sa naunang 3 impeachment complaints o ng ika-4 na reklamo. Sa pagbabalik sesyon naman, iginiit ni Speaker Romualdez na pagtutuunan ng pansin ang oversight functions ng Kamara upang tugunan ng ilang hamong patuloy pa rin kinakaharap ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin at kuryente. In the coming weeks, we will hold oversight hearings to ensure that people's money serves the people's needs. We will investigate the smuggling and hoarding that undermine our farmers and inflate food prices. We will probe 206 billion pesos in disallowed expenditures by the National Grid Corporation of the Philippines
ensuring energy reforms that lower electricity costs. Bukod dito, tuloy pa rin ang investigasyon ng Kamara sa issue ng confidential funds. Sa gitna umano ito ng mga pag-atake laban sa Kamara. And we will scrutinize the alleged misuse of confidential funds, for no peso must go unaccounted for. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa umano'y kill threat ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Prosecutor General, pag-aaralan muna nilang mabuti ang mga ebidensya na nakalap ng NBI bago gumawa ng susunod na hakbang. There's a need to further evaluate it, and we are sending prosecutors over to look at the evidence and evaluate the evidence that is in the custody of the National Bureau of Investigation. Depending on the outcome, we will be able to make a recommendation whether to have it considered filed already before the department and or to return it to the NBI if there's a need to build up the case further and to add to the evidence that they have. Ayon naman kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, bahagi ng case build-up ang muling pagsusuri sa resulta ng investigasyon ng NBI. Once the evaluation is confirmed to be enough to warrant preliminary investigation, that's the time that the preliminary investigation proper would be initiated. Nangangamoy conspiracy. Ito ang duda ni DILG Secretary John Vic Remulla kasunod ng paghahain ng kaso laban sa 30 pulis na sangkot sa umano'y palabas na drug raid sa Tondo, Maynila noong 2022 kung saan nasa batan 6.5 billion pesos na halaga ng shabu. Bunsod ito, nais niyang paimbestigahan ang iba pang mga nagdaan drug operations. Narito ang report ni Nel Maribuhok. May malaking sabwatan na nangyari sa loob ng Philippine National Police o PNP. Ito ang paniniwala ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos ang paghahain ng kaso laban sa 30 pulis kabilang na ang 2 general na sangkot sa umano'y pagtatanim ng ebidensya at unlawful arrest sa isinagawang drug raid sa Maynila noong 2022. This is my personal opinion that there appears to be a grand conspiracy to conceal a criminal enterprise within the PNP. Bunsod dito, magsasagawa sila ng malawakang investigasyon sa iba pang kaso ng iligal na droga mula noong 2016. It is our theory that this goes all the way to 2016. Naging institutional practice na siya mula 2016 hanggang nahuli to ng 2022. It seems that it became a standard procedure ng mga ilang elements ng PNP na magkaroon ng mga drug haul, re-report ng konti, ibobodega ang marami. Nagbugat ang reklamo mula sa isinagawang buy-bust operation laban sa Wealth and Personal Development Lending o WPD sa Tondo, Maynila na nagresulta sa pagkakaaresto kay Nelly Atadero. Nasamsam sa lugar ang 990 kilograms o 6.7 billion pesos na halaga ng shabu at naaresto si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo sa Quiapo, Maynila. Ang pagkakaaresto kay Mayo at Atadero sa umano'y buy-bust operation ay palabas lamang o simulated at ang salaysay ng pulisya ay salungat sa CCTV footage na ipiniresenta ng CIDG at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Batay sa CCTV footage na ipinakita na rin noon ni dating DILG Secretary Benno Rabalos, October 8, 2022 pa lamang ay nakita na nakaposa si Mayo taliwas sa sinasabing naaresto pa lamang siya noong October 9. Si Sergeant Mayo ay ineskortahan sa loob ng WPD Lending Office at bumalik sa sasakyan ng 3 beses at pinaniniwala ang pinabukas sa kanya ang vault sa loob ng building. Nakita rin sa CCTV footage ang paglilipat ng mga bag
at luggage sa ilang sasakyan. Ayon sa NAPOLCOM, ang mga luggage ay pinaniniwalaang naglalaban ng illegal na droga. The third chapter of the Mayo case will show operatives hauling away large portions of the drugs, among others, located at a WPD lending office. From 1:48 to 2:20 p.m., members of the Intelligence and Foreign Liaison Division, IFLD for brevity, under the PIDEG group, were seen misappropriating from the large amounts of shabu found at the WPD lending office. Nangyari ito bago ang formal na deklarasyon na naturang illegal drug operation na pinaniniwala ang isa umanong buy-bust operation at nagresulta nga ng pagkakaaresto kay Atadero. Ayon kay Secretary Remulla, hindi pa rin lusot sa investigasyon si dating PNP Chief Rodolfo Asurin. Hindi siya kasama sa DILG NAPOLCOM kasi nung hearing ng case na to, retired na siya. But it does not make him impervious sa case build-up ng DOJ. Samantala, isinailalim na sa restrictive custody at dinisarmahan ng Philippine National Police ang 22 sa 30 pulis na kinasuhan. Ayon kay Police Regional Office 3 at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa 30 pulis na akusado, 2 na dito ang nagretiro na, 1 ang nag-resign sa serbisyo, 3 ang nag-avail ng optional retirement at 2 ang natanggal sa serbisyo. Kabilang sa nagretiro na ay si dating Lieutenant General Benjamin Santos, habang kabilang naman sa na-dismiss ay si dating Master Sergeant Rodolfo Mayo. Si Mayo ay nananatiling nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Police din mo naman po bilang respondents ay meron din po silang kakapatan na magsumiti po ng mga kontra-ebidensya to prove their innocence or wise or otherwise. So yung kanilang kakapatan din naman po ay rerespetuhin din naman po ng Department of Justice. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang isasagawang checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasunod ito ng maraming bilang ng mga naarestong lumabag sa gun ban. Ayon pa kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, maaari rin nilang dagdagan ang checkpoints depende sa pangangailangan at sitwasyon. Sabi nga natin, kung nakikita natin na umiinit na yung sitwasyon doon in terms of political rivalry, umiinit yung sitwasyon doon because of possible employment ng private armed groups and occurrence po ng mga politically motivated killings or suspected election incidents, then the PNP is not precluded from adding po yung ating mga COMELEC checkpoints po. Pinagbabaklas ng mga tauhan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang mga nakapaskil na advertising posters at maging ng mga kumakandidato sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, regular bang ginagawa ng QCD post yung pagbabaklas ng mga poster na illegal na nakapaskil? Magandang umaga, Ella. Ayon nga sa Quezon City Department of Public Order and Safety ay pang-apat na operation baklas na nga itong isinagawa nila sa lungsod. Pinagbabaklas kanina ng Quezon City Depots ang mga advertising at poster ng mga kumakandidato o aspirant na iligal na nakakabit sa hindi otorisadong lugar. Kanina, ilan sa nadatnan ng depots ay mga nakakabit sa poste ng kuryente, pampublikong lugar at street sign. Ayon sa depots, batayan nila ito sa Quezon City Ordinance SP 2021 Series of 2010 na kung saan ipinagbabawal ang paglalagay ng mga streamer, sticker, pamphlet, tarpaulin, political propaganda at iba pang uri ng advertising paraphernalia sa hindi otorisadong lugar. Ayon pa sa QC depots, bukod nila ito sa ilalabas na kautusan ng Commission on Elections na kung saan ay muli silang magbabaklas. Ang mga nasa private property naman ay tinatanong muna nila kung ang may-ari ay ino-authorize ang paglalagay nito. Pero kung hindi ay tsaka na nila ito babaklasin. Ela, dadali naman yung mga nakumpiska sa dating Manila Siblings. Hello. Binigyan nga sila ng lugar para dito. Ayaw mo na ako, basta tapos
Isang poster. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Hello? Maraming salamat, Benedict Samson. Ipinaliwanag ng Commission on Elections na kailangan pa ring humarap ng personal ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa tanggapan ng komisyon para maging formal ang pag-atras nito ng kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na halalan. Una nang inanunsyo ni Singson na aatras siya sa senatorial race. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, bakit kailangan pa rin na formal na humarap sa COMELEC si former Governor Singson tungkol dyan sa pag-atras niya ng kanyang kandidatura? Yung pa sa Commission on Elections, sa ilalim ng kanilang panuntunan, dapat na personal nakaharap dito sa Commission on Elections, particular po sa kanilang law department, yung sino mang individual na gustong iurong o iatras ang kanyang kandidatura. Kapag maghahain ng withdrawal ay kailangan ngang pumunta sa COMELEC Law Department. Ito ang pinapayagan lamang na special power of attorney o yung abogado ang maghain ng dokumento sa COMELEC Law Department ay ang Certificate of Candidacy o COC ng isang kumakandidato. Ito ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa issue ng pag-anunsyo ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na iurong niya ang kanyang kandidatura bilang senador sa 2025 elections. Hindi pa formal na naghain ng withdrawal si Singson sa Law Department ng Komisyon. Pag mag-withdraw isang kandidato, dapat personal siyang pupunta sa opisina kung saan na i-file ang kanyang Certificate of Candidacy. Hindi pa pwedeng by SPA. Ang pwede by SPA or may special power of attorney kapag ka magpapile ka ng candidacy. Pero pag withdrawal, dapat personal. At dahil nga tumatakbo siya bilang isang independent, ito ay hindi na siya pwedeng palitan pa o i-substitute. Sinabi rin ng COMELEC na mananatili ang pangalan ni Singson sa balota kapag iaatras na niya yung kanyang kandidatura dahil nga nagsimula na ang pag-iimprenta ng mga balota. So, kung sakasakaling matutuloy ang pag-atras ni dating Governor Singson sa kanyang kandidatura sa pagka-senador dahil mananatili yung kanyang pangalan sa balota kapag merong sino man o supporter niya na maaaring iboboto pa rin siya sa kabila ng kanyang pag-atras, ang mangyayari ay stray votes o hindi na bibilangin yung boto para sa kanya. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Dante, may information na ba kung kailan na pupunta ng COMELEC si Singson at itong withdrawal na ito, may deadline ba kung kailan dapat niya ma-file yung kanyang withdrawal? Kahapon aga ang binanggit ay pupunta siya ng umaga. At ngayon namang araw, may nakuha tayong information, alas 9 raw ng umaga, pero sa ngayon ay hindi pa naman siya dumating. At ang withdrawal naman ay pwede yang ihahain sa Commission on Elections Law Department hanggang sa kalagitnaan ng eleksyon o sa May 12, 2025. Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Dininig na kahapon ang Pasig Regional Trial Court ang bail petition ni Apollo Quiboloy para sa kasong qualified human trafficking. Personal na humarap sa korte ang leader ng Kingdom of Jesus Christ sa kabila ng umano'y masamang pakiramdam. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Natuloy na kahapon ang hearing para sa petisyon ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Ayon sa abogado nitong si Attorney Israeli Tutorion, naisa na nilang hilingin sa korte na i-exempt ang KOJC leader sa pagdinig dahil sama-sama ang pakiramdam nito. Ngunit napagtanto nila na hindi magiging maganda ang dating nito sa publiko. As a matter of fact, at around 10 o'clock in the evening last night, I was about to file a motion that he be excused from personally appearing today, but I figured that would not look good on the part of
the public. So kinaya po ni Pastor na maski malakas po yung ubo niya, no, pumunta talaga siya dito sa korte para ipakita na wala siyang kasalanan. Nagbigay naman ng kanyang salaysay si alias Amanda, ang pangunahing complainant at witness sa mga kaso. Ayon sa abogado nitong si Attorney Joey Domingo, handa na sa cross-examination ng kanyang kliyente. Umaasa rin sila na hindi pagbibigyan ng korte ang hiling na ito ni Kibuloy. Very ready. Kasi pag nagsasabi ka naman ng totoo, handang-handa ka naman kasi wala kang kailangang i-twist sa mga sasabihin mo. So, handa po yung kliyente namin. Sa Huwebes ng hapon naman, ipagpapatuloy ang pagdinig sa petisyon. Bukod sa kasong qualified human trafficking, nahaharap din si Kibuloy at 5 iba pa sa kasong child abuse at sexual abuse. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang mababago sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos pagupo ni President-elect Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, kumpiyansa siyang mananatili ang matibay na relasyon ng dalawang bansa sa ilalim ng bagong US administration. Narito ang report ni James Bontuyan. I think we're in the right place. The Philippines will continue to have a strong alliance with the United States. Tiwala si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na mananatili ang matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump. Ayon kay Ambassador Romualdez, base sa pakikipag-usap niya sa ilang malalapit na tao sa incoming US President, tila wala namang magiging pagbabago sa pakikitungo nito sa Pilipinas maging sa mga ipinagkakaloob na tulong sa bansa. In my conversations with some of the people around President Trump, and as you know, I've been here since 2017. I presented my credentials to President Trump. So I know some of them who will be, or perhaps even rejoining the Trump administration on Trump 2. And they told me that the policies will most likely remain the same, specifically in the Indo-Pacific region and in to be even more precise, their policy towards China. They see China as there is a competition between the two of them, in of course in trade and now in the defense side of things. Kumpiyansa rin ito na hindi kabilang ang Pilipinas sa mga bansang papatawan ng mataas na taripa. I think we are not in the list of those that have a major impact in terms of U.S. Trade imbalances. No, we have a slightly surplus with the United States, so I don't think that that's going to be anything significant that President Trump will be concerned about. Kung meron man aniya silang aalalahanin sa ngayon, ito ay ang planong mass deportation ni Trump sa mga undocumented individuals na nasa Amerika. Kaugnay nito, pinayuhan ni Ambassador Romualdez sa mga Pilipinong walang kaukulang papel o may expired na dokumento sa Amerika na alamin ang legal na proseso at maghanap ng paraan upang maging legal ang kanilang pananatili sa bansa. The immigration policy will be one that we expect to be a very strict one. I think that his pronouncements are very clear that they will really start deporting those that have illegally entered the United States. We've been having a lot of meetings with not only our consulates, but some of the kind-hearted Filipino-American lawyers associations. In fact, I had one yesterday, and they volunteered to give the advice to Filipinos and their rights to be able to take that legal path. Sa huli ay inilinaw ni Ambassador Romualdez kung bakit hindi naimbitahan sa darating na January 20 inauguration ni President-elect Trump si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The policy of the State Department that it practices since the 1800s, they normally invite only the representatives of the government in Washington, D.C. So basically, we're talking about ambassadors. Heads of state have never really been invited since from the 1800s nga. Kaya there's a confusion. Maraming daw confusion sa atin that hindi na-imbita si President Marcos. But the fact of the matter is, they don't really invite heads of state. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Maryland, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Ipapadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Gabriela Silang sa Bajo de Masinloc kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Ito ay matapos mag-overheat ang BRP Teresa Magbanwa noong Lunes ng madaling araw. Ang BRP Teresa Magbanwa ang matagumpay na nakapigil sa monster ship ng China na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa peking job offers para sa call center agents na kumakalat sa social media. Ayon sa DMW, ginagamit ang mga job offer para dalhin ang mga biktima sa Cambodia, Myanmar o Laos, kung saan pinipilit silang magtrabaho bilang online scammers. Inikayat ng DMW ang publiko na suriin ang mga alok na trabaho at i-report ang mga insidente sa airtip info at dmw.gov.ph o sa DMW Facebook page. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino worker na maging mapagbantay laban sa mga illegal recruiters sa social media. Ito ay matapos na muling mabiktima ng human trafficking ang ilan nating kababayan upang magtrabaho sa Nigeria at iba pa ang mga bansa sa West Africa. Ang detalya hatid ni Jed Naresina live. Jed, ano ang modus nitong mga illegal recruiter na sinasabing nag-aalok ng trabaho sa may West Africa? Ella, ayon sa ulat nga mula sa Philippine Embassy sa Abuja, Nigeria, yung mga kababayan nating na biktima ay na-recruit para bumiyahe sa Nigeria mula sa Dubai, United Arab Emirates gamit lamang yung kanilang mga tourist visa at pinangakuan sila na pagdating nila sa Nigeria ay doon palang ipoproseso yung kanilang working permit sa nasabing bansa. Hindi pinapayagan ng gobyerno ng Nigeria ang pag-convert ng tourist visa para sa trabaho o working permit. Upang makapagtrabaho sa Nigeria, kinakailangan kumuha muna ng isang Pinoy ng Subject to Regularization o STR visa mula sa Nigerian Embassy sa Pilipinas. Sa inilabas na pahayag ng Department of Migrant Workers, ang mga nasabing overseas Filipino worker ay biktima ng human trafficking. Ang mga ito ay naloko upang magtrabaho sa Nigeria at iba pang mga bansa sa Western Africa. Paliwanag ng DMW sa publiko na ang recruitment sa pamamagitan ng isang third country ay itinuturing na illegal na recruitment kung ang recruiter o ang employer ay walang wastong authorization mula sa gobyerno ng Pilipinas. Dagdag pa ng ahensya na kinakailangan kumuha ng OFWs ng kanilang overseas employment documents sa pamamagitan ng mga DMW Accredited Recruitment Agency upang matiyak ang kanilang mga benepisyo, kabilang na ang proteksyon laban sa mga labor malpractice at tulong sa oras ng pangangailangan. Pinayuhan din ng DMW ang publiko na mag-verify ng mga job offers at maging mapanuri upang maiwasan ang pagiging biktima ng mga illegal recruiter. Ella, para nga sa mga kababayan nating nagnanais magtrabaho sa ibang bansa, ayon sa DMW ay huwag basta-basta maniwala doon sa mga nakikita nilang mga recruitment, lalong-lalo na sa social media. Mas maigi na mag-check sila sa mga official website gaya ng sa Department of Migrant Workers para masiguro na hindi sila maloko pagdating sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Pinag-iingat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko sa isang text scam na nagtatangkang kumuha ng sensitive personal information. Ang nasabing kumakalat na text message ay nagpapahayag na ang iyong national ID ay nag-expire at kailangang i-renew. Ayon sa PSA, ito ay hindi mula sa kanilang ahensya. Binigyang diin nila na ang national ID ay may lifetime validity kung kaya't wala itong expiration. Bukod dito, sinabi rin ng PSA na ang mga serbisyo kaugnay ng pag-update para sa national ID ay maaari lamang gawin sa mga registration center sa buong bansa
at hindi online o sa pamamagitan ng SMS. Kaya nagpaalala ang PSA sa publiko na huwag tumugon o mag-click ng anumang link mula sa mga ganitong mensahe. Nakatakda ng aprubahan ang pag-amyenda sa doble plaka law sa isinasagawang bicameral conference committee meeting ngayong araw. Partikular na dito ang magkasalungat na probisyon sa bersyon ng Senado at House of Representatives. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang naging desisyon ng BICAM kaugnay ng pag-amyenda sa ilang probisyon ng batas ukol sa doble plaka? Pumayag na ang Senate panel at tanggalin ang ilang mga probisyon sa bersyon nito kaugnay sa panukalang batas sa pag-amyenda ng doble plaka law. Ito ang isa sa mga napag-usapan na sa kasalukuyang pagsasagawa ng at pagharap ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso sa bicameral conference meeting. Ayon sa Office of Senator Francis Tolentino, isa sa mga probinsyong tatanggalin ay ang paglalagay ng Radio Frequency Identification o RFID sticker sa harapan ng motorsiklo. Bunsod dito ng pag-aalala ng ilan na maaari itong maging isang anyo ng diskriminasyon sa mga motorcycle owner. Kaugnay nito, maaari itong maging paglabag sa patas na proteksyon. Sa kasalukuyan, obligado ang paglalagay lang ng plaka sa likuran ng motorsiklo habang wala pa nito sa harapan. Nauna nang ipinanukala ng House of Representatives na manatili ang ganitong sistema, habang nais naman ng Senado na gumamit na lang ng RFID sa harapan ng motorsiklo. Ngunit ngayon, adopted na ang House version na hindi nag-oobliga sa paggamit ng RFID. Kaugnay nito, payag na rin ng Senate panel na tanggalin ang iba pang kaukulang probisyon kaugnay ng panukalang paggamit ng RFID. Isa pa sa mga pinag-uusapan sa BICAM ay ang discriminatory penalties laban sa mga MC rider. Inaasahan natin na matatapos din ngayong tanghali ang BICAM at ipapasa ang pinal na bersyon kaugnay nga ng pag-amyenda sa doble plaka law. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. I-issuehan ng show cause order ang dalawang SUV na iligal na dumaan sa EDSA busway na nagpanggap na escort ng BIP at may plaka ng gobyerno. Batay sa report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, huhulihin sana ang mga ito pero tumakas sila sa mga enforcer. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, may ideya na ba ang mga otoridad kung sino itong mga pasaway na motoristang nagpanggap na VIP escort at gumamit pa ng red plate? Aga sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang mga may-ari nitong dalawang SUV na yung isa nga ay may red plate at yung isa ay nagpakilala pang escort sila ng isang congresswoman. Ito yung dahilan ng pag-i-issue ng show cause order ng LTO para ipatawag ang may-ari at driver ng mga SUV para pagpaliwanagin. Sa operasyon nga ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC kahapon, January 13, sa Ortigas Station, dalawang SUV ang tumakas sa huli. Batay sa video na kuha ng SAIC, yung isang SUV na pinara ay merong blinker. Nang parahin ng mga enforcer, sinabi ng driver na escort sila ng isa umanong congresswoman na nasa hulihan nila at inakalang susunod sa loob ng EDSA busway pero lumabas ng EDSA. Tinanong ng enforcer kung sinong congresswoman pero hindi masabi ng driver ang pangalan. Pinapunta sila sa gilid para sana isyuhan ng violation ticket pero imbis na huminto ay humarurot ito. Yung isang SUV naman na merong government plate o red plate, pinara ng SAIC dahil din sa illegal na pagdaan sa busway. Nang paparahin ng enforcer, hindi ito huminto at dumiretso lang ng takbo kaya tinamaan ang kamay ng enforcer. Ayon sa SAIC, bugbog ang daliri ng enforcer nila
dahil sa pagkakabundol. Batay sa mga umiiral na batas trapiko sa EDSA busway, posibleng pagmultahin ang mga driver ng 5,000 piso kung unang beses ginawa ang iligal na pagpasok sa busway. Bukod pa rito ang kasong pwedeng kaharapin ng driver sa pagkakatama sa kamay ng enforcer. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture at Department of Budget and Management na tiyaking maibigay agad ang mga kinakailangan suporta sa mga magsasaka para sa planting season. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng napapanahong budgetary support upang maiwasan ang pagkaantala sa produksyon ng agrikultura na mahalaga sa pagpapalakas ng rural economies. Ayon sa DA, ang 2024 ay naging hamon para sa mga magsasaka dahil sa El Nino, bagyo at iba pang sakuna na nagdulot ng 10 bilyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura. Bumababa na ngayong 2025 ang presyo ng bigas sa international market. Bunsod nito, pinag-aaralan ng Department of Agriculture kung irerekomenda nitong tanggalin ang Executive Order 62 o ang pagtapyas ng taripa sa imported rice. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA kung irerekomendang tanggalin na ang Executive Order o EO62 na pansamantalang hakbang pagdating sa rice import tariff. Kasunod ito ng pagbaba ng bentahan ng bigas sa pandaigdigang merkado ngayong 2025. Depende doon sa mga pangyayari ngayon kasi nga bumababa yung mga presyo, etc. There's a possibility na pwedeng i-recommend na ibalik sa 35. Gayunman, ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, marami pang kailangang ikonsidera bago maibalik muli sa 35% ang taripa sa imported rice. Aniya, hindi lang ito desisyon ng Department of Agriculture, kundi pati na rin ng iba pang otoridad at mga economic manager. Actually, nung nag-uusap kami, kino-compare kung walang reduction sa tariff, ano yung naging epekto sa presyo, kung meron, anong epekto. So lahat ng possible scenarios ay pinag-aaralan. June 2024 nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order 62 upang tapyasin sa 15% ang tariff rate o buwis sa imported rice mula sa dating 35%. Layo nitong kontrolin ang presyo ng mga inaangkat na bigas at dagdagan ang supply nito sa bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development ang bagong guidelines para sa implementasyon ng First 1,000 Days o F1KD ng Conditional Cash Grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng grant na mapabuti ang kalusugan ng mga buntis at mga batang may edad 0 hanggang 2 taon at maiwasan ang malnutrisyon at pagkakaroon ng stunting. Ang mga benepisyaryo ng 4Ps F1KD ay makakatanggap ng buwanang 350 pesos health grant at kinakailangan sumunod sa mga kondisyon tulad ng pag-access sa prenatal services at mga postnatal visits. Muling pinagtibay ng Department of Finance o DOF ang kanilang pangako sa transparency at mahigpit na pagsunod sa desisyon ng Korte Suprema at mga kaugnay na batas hinggil sa National Tax Allotment o NTA para sa mga local government units. Ang 2019 Mandanas-Garcia ruling ng Supreme Court o SC na nagkabisa noong 2022 ay nagtaas ng NTA shares ng LGUs sa 40% ng lahat ng pambansang buwis na lampas sa nakolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang pahayag na ito ni Department of Finance Secretary Hiral Recto ay kasunod ng inihayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may shortage ang kanilang natatanggap na NTA mula sa national.
Ito'y suportado naman ng League of Cities in the Philippines sa pangunguna na Quezon City Mayor Joy Belmonte. Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian ng masusing investigasyon sa posibleng pagkakasangkot ng mga bangko sa money laundering kaugnay ng iligal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Binatikos nito ang kabiguan ng mga bangko na i-flag ang nasa 7 bilyong piso na ginamit umano sa pagtatayo ng POGO Hub sa Bamban, Tarlac. Balak ng senador na maghain ng resolusyon para sa investigasyon kasabay ng panawagan na tuluyang ipasara ang lahat ng POGO operation sa bansa dahil sa kaugnay nitong kriminalidad at paglabag sa batas. Ipapadeport ng Bureau of Immigration o BI ang 2 South Korean fugitives na nahuli sa bansa. Ito ay kinilala na sina Choi Won-shul at Lee Ji-won na wanted para sa mga kasong pandaraya, pagnanakaw at panluloob sa kanilang bansa. Si Choi ay nahuli sa Maynila noong January 7 dahil sa kasong embezzlement at fraud. Habang si Lee naman ay naaresto sa Cebu noong January 8 matapos umanong atakihin at pagnakawan ang isang kababayan gamit ang palakol. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, parehong overstaying na at may red notice mula sa Interpol ang dalawa. Kaya't pagbabawalan na din silang makabalik sa Pilipinas. Nilagdaan na kahapon ang 9.644 bilyong pisong Pasig City Hall Complex Project. Ito ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Pasig. Narito ang report ni Joanne Nano. Naaayon sa batas, patas at bukas ang proseso ng pagtatayo ng bagong Pasig City Hall Complex sa 2 ektaryang lupa nito. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto sa ceremonial contract signing ng naturang proyekto kahapon. Anya, nalinis ang bidding process na mahalagang papel sa procurement ng proyekto. Napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Pinapakita natin, ipapakita natin kung saan napupunta. Malaking hakbang din aniya ang zero kickback sa proyektong ito na naging kalakaran na sa mga nagdaang panahon. So yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko, pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, marami naman tayo na sa kwarto na ito, ang dami yung experience sa government contracts. Alam nyo sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Minsan, nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. Ang dati imposibleng magawa ng mga departamento, ngayon anya ay kitang-kita na kaya ng Pasig City na gumawa ng proyekto na walang bahid ng korupsyon at sa huli ay may naisusubi sa kaban ng lungsod at hindi sa bulsa ng sinumang politiko. I-compute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung yun man, di naman natin alam kung magkano talaga o na talaga yung porsyento noon. Pero sabihin, pinakamababa niyan 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati nabubulsa lang is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Kung susumahin anya sa loob lang ng 9 na taon, kung nakatitipid ang syudad ng 1 billion pesos kada taon, bawi na ang 9.644 billion pesos na halaga ng ipatatayong City Hall Complex na tatagal ng 100 taon. Ang nasabing proyekto ay itatayo ng Pasig City Hall Construction Consortium na binubuo ng 3 malalaking kumpanya at idinisenyo ng world-class architect na si Royal Pineda. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At para naman po sa ating weather update, 2 weather systems ang patuloy na nakakaapekto at nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa latest weather report ng Pag-asa, apektado ng easterlies ang Visayas at Mindanao. Habang umiiral naman
at nagpapaulan ang amihan sa Luzon Region. Kaugnay nito, asahan na magiging maulap at makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Visayas. Magiging makulimlim rin at makakaranas ng isolated rain showers ang nalalabing bahagi ng rehiyon. Asahan rin ang mga pag-ulan sa area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol, Mimaropa at Quezon Province. Pinag-iingat naman ng pag-asa ang ating mga kababayan sa banta ng flash flood at landslide sa mga lugar na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Muling nakapagtala ng panibagong soil erosion o pagguho ng lupa sa bayan ng Daraga sa Albay ngayong araw, bunsod ng nararanasang mga pag-ulan. Nangyari ang naturang pagguho ng lupa sa Purok 2B sa Barangay Kimantong. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga opisyal ng naturang barangay kaugnay ng pagpapalikas sa mga residenteng apektado nito. Siyam na mangingisda ang napaulat na nawawala sa Tabaco City sa Albay at Pandan, Catanduanes matapos na maglayag upang mangisda sa Pacific Ocean. Samantala, nagsasagawa na ng psychosocial intervention ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilya ng mga nawawalang mangingisda. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kailan pa ba nawawala ang siyam na mangingisda at bukod dito sa psychosocial intervention sa mga pamilya, may iba bang tulong na ipagkakaloob sa mga pamilya? Yes, aga simula pa nga nitong January 1 ang huling makita ang siyam na mangingisda sa Tabaco City sa Albay at Pandan, Catanduanes na papunta sa Pacific Ocean para mangisda. At bukod sa psychosocial intervention, pagkakalooban din ng cash assistance ang mga pamilya ng naturang mga mangingisda. Simula na kahapon, January 13, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 ang pagbibigay ng psychosocial support sa mga pamilya ng siyam na mangingisda sa siyudad ng Tabaco sa Albay at Pandan, Catanduanes. Nagbahay-bahay ang mga kawani ng DSWD Bicol Region Intervention Section upang magbigay ng psychosocial support sa mga pamilya ng mga nawawalang mangingisda. Tatanggap din ng cash assistance mula sa ahensya ang mga naturang pamilya sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation bukas January 15. May karagdagan ding family food packs at non-food items ang pamamahagi ng DSWD Bicol. Samantala, inilabas na ng PDRRMO Pandan ang pagkakakilanlan ng mga nawawalang mangingisda na makikita sa inyong screen. Aga 2 araw naman nagsagawa ng paghahanap sa mga nawawalang mangingisda ang Philippine Coast Guard o PCG Catanduanes nitong January 6 at 7 pero bigo sila makita ang mga ito. Kahapon January 13 natagpuan naman ng mga residente ang bangkay ng isang mangingisda sa Sitio Palumbanes, Barangay Toytoy, Caramoran, Catanduanes alas 6 ng umaga. Kinumpirma naman ng Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office na si Ken Santino Bordeos, 18 years old, ng Pawa, Tabaco City, Albay, ang naturang labi. Na balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Ipinagbabawal na rin ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer extended danger zone mula sa Bulkang Kanlaon dahil sa ipinapakitang mataas na aktibidad nito at pangamba ng mas malakas na pagsabog nito anumang oras. Mula sa La Carlota City, Negros Occidental, may report si Gladys Toabi live. Gladys, ano pa ang iba pang mga pinagbabawal ng Regional Task Force Kanlaon sa gitna ng mga aktibidad ng Bulkang Kanlaon? Ella, bukod sa pansamantalang pagbawal na pagpasok sa 6-kilometer extended danger zone mula sa Bulkang Kanlaon, ay minabuti naman ng Regional Task Force Kanlaon na isuspende muna ang 6 a.m. to 4 p.m. activities sa loob naman ng 6-kilometer permanent danger zone epektibo ngayong araw. Ang nasabing 6
a.m. to 4 p.m. window ay ang oras na inilalaan ng ilang evacuee upang tingnan ang kalagayan ng kanilang mga sakahan at hanap buhay at tingnan din o bantayan ang kanilang mga bahay. Sa memorandum na inilabas ng Regional Task Force Canlaon, minabuting ipatupad ang mga naturang precautionary measure dahil may nakikitang increased ground deformation sa bulkan at pamamaga sa gitna ng upper portion sa eastern edifice. Sa 24-hour monitoring naman ng DOST PHIVOLCS as of 12 a.m., nakapagtala ito ng 2 pagbuga ng abo at 15 volcanic earthquakes, kabilang ang 4 volcanic tremors. Ella, sa inilabas na memorandum ng Regional Task Force Canlaon, sakop dito ang ilang local government units ng Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang Canlaon City, La Carlota, La Castellana, San Carlos City at Bago City at ang iba pang concerned agencies. Yan muna ang ating update mula rito sa La Carlota. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Inihikayat ngayon ng Department of Health Region 3 ang mga residente sa Central Luzon, edad 10 pataas, na magpabakuna ng flu vaccine dahil sa patuloy na nararanasang sakit, lalo na ng mga kabataan sa hinang pagbabago ng klima. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, tumataas ba yung kaso ng trangkaso sa mga bata dyan sa Central Luzon? Magandang tanghali. Sa ngayon nga ay ito yung nagiging epekto dulot nga ng pabago-bago ng panahon ayon sa Department of Health ay dahil sa nagdaang malamig na panahon at pagpasok ng tag-init ngayong taon ay mas kailangan na ngayong magpabakuna ng flu vaccine, lalo na itong mga senior citizen na may mga prone sa hot and cold na pagkakasakit na nakararanas ngayon sa probinsya sa Central Luzon. Patuloy ang panawagan ng Department of Health Region 3 sa mga edad 10 years old hanggang senior citizen na magpabakuna na ng flu vaccine hanggang January 16. Ito ay upang maagapan na huwag silang mahawa at lumala ang sakit na ubo at lagnat na pangkaraniwang sakit na nararanasan ngayon dahil sa pabago-bago ng klima o panahon. Ayon kay Dr. Emily Paulino, Bulacan Provincial Officer ng DOH sa Bulacan, nasa 50,000 Bulakenyo ang kailangang mabakunahan sa buong probinsya hanggang January 16. Habang sa Aurora Province naman ay 28,000 ang target na mabakunahan, subalit ngayon ay nasa 8,000 pa lang ang bakunado. Bukod pang mga kailangang bakunahan sa probinsya ng Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Ang flu vaccine kasi is given yearly. Ang strain ay depende sa strain doon sa last year strain ng flu. Kaya yung mga bakuna yearly, depende nga sa lakad kung anong strain ng mikrobyo last year, ngayon ibinabakuna for the protection. Ideally, especially yung mga immunocompromised, yung mga matatanda, ay mas maganda mabibigyan ng flu vaccine yearly. Ayon sa DOH, pwede ring bakunahan ang 2 to 3 years old, pero dahil sapat lang ang bakuna noong nakaraang taon, mas prioridad nila ang mga 10 years old to senior na prone sa pagkakasakit ng ubo at lagnat. Kailangan din na maubos ito hanggang January 16 at pagkatapos ay may inaasahan pang flu vaccine na ibibigay sa LGUs ang DOH sa rehiyon. Kasunod nito ay ang another vaccination sa 4th quarter ng taon. Sa ngayon ay paalala nga sa ating mga kababayan ng DOH na palagi ding mag-ingat, lalo na yung mga matatanda at lalo na itong mainit ang panahon at maya-maya lang ay merong mga pagulan at ito ay nagsisilbing dahilan ng pagkakaroon ng ubo at sipon maging ng lagnat. At yan mo ting latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Dalawang aksidente na kinasasangkutan ng pickup truck ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue. Sa Davao de Oro, sugatan ang motorcycle rider matapos umano itong masagi ng isang pickup. Bumangga naman sa concrete barrier sa Dasmariñas City, Cavite ang isang pickup truck matapos makatulog ang driver nito habang nagmamaneho.
Ang detalye sa report ni Joshua Antonio. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang rider na ito na naaksidente sa Moncayo National Highway, Davao de Oro nitong Lunes pasado alas 4 ng hapon. Nadaanan ng team ang aksidente habang bumibiyahe papuntang Tagum City. Nakilala ng grupo ang rider na si Rob James Lazada, 32 years old, na taga-Agusan del Sur. Nagtamo si Lazada ng mga sugat sa kanyang kaliwang kamay at sa dalawang tuhod na agad lamang binigyan ng paunang lunas. Ayon kay Lazada, papunta sana siyang Panabo City upang mag-renew ng kanyang driver's license. Nag-overtake umano ang isang pickup truck at nasagi nito ang kanyang motor kaya ito sumemplang. Matapos na mabigyan ng paunang lunas si Lazada ay inendorso ito sa rescue unit ng Davao de Oro MDRRMO. Pauwi na galing sa isang patient conduction ng rescue team nang madaanan naman ang isang pickup truck na nakatagilid sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Barangay Palapala, Dasmariñas City, Cavite, kaninang alas 3 ng madaling araw. Nasa gutter na ang binatilyo ng driver ng sasakyan na kinilalang si Samuel Bulahan, 18 years old, na taga Parañaque City. Nagtamo ito ng pasa sa kanang bahagi ng kanyang balakang na siyang iniinda nito. Ayon sa driver, galing ito ng Quezon at papunta na ng Parañaque City nang mangyari ang aksidente. Kwento pa ng binatilyo, nakatulog siya habang nagmamaneho kaya hindi napansin ang concrete barrier sa kanyang harapan at di na nakapagpreno pa, dahilan upang bumangga ito. Nakakatulog po ako ng konti, ay hindi ko po napansin mayroon siyang hiwalayan. Ay uli na po ako, hindi na po nakapagano. Matapos ma-assess ng grupo, dinala ito sa Asia Medical Hospital Dasmariñas, Cavite. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa susunod na buwan na magbabalik ang inaabangang UNTV Volleyball League. 3 bagong kupunan ang madaragdag sa pagbubukas ng Season 3 sa February 9. Narito ang report ni Rina Villamor Carmara. UNTV Volleyball League Season 3 nagsagawa ng isang pre-season bilang paghahanda sa nalalapit nitong muling pagbubukas sa darating na Feb 9, 2025 sa PhilSports Arena. Kaya tara, samahan niyo ako. Isang pre-season ang isinagawa sa AFP Wellness Gym sa pangunguna ni Commissioner Ronnie Magsanok sa 8 koponan na maglalaban-laban sa pagkakampyonato sa UVL Season 3. Kasama na dito ang mga dati ng koponan ng AFP Lady Gunners, PNP Lady Patrollers, BFP Lady Firefighters, DFA Emissaries at COMELEC Suffragettes. 3 bagong ahensya din ang makikisa sa advokasya ni Kuya Daniel Rason ngayong taon sa larangan ng volleyball at ito ang mga koponan ng NHA Home Masters, PhilHealth Consulta Health Insurers at National Center for Mental Health o NCMH Wellness Warriors. Ang pre-season ay isinasagawa upang malaman ang kakayahan ng bawat koponan at para na din maibalanse ang torneo at maging patas ito sa lahat. Napakahalaga nitong araw na to kasi unang-una, yung ating 8 mga UVL teams, importanteng makita nila yung isa't isa. Pangalawa, kailangan malinis natin ang eligibility requirements at yung ibang mga bagong rules na ilalatag natin for UVL Season 3. Napaka-importante na maintindihan nila kung ano yung nakalaan, kung ano yung haharapin. At higit sa lahat, napakahalaga rin na makita ng mga bagong teams kung paano natin itinatakbo at kung gaano kaayos ang paglalatag ng ating volleyball competition sa UNTV Cup. Bukod sa mga pre-season matches, nagsagawa din ng technical meeting sina Commissioner Ronnie Magsano kasama ang technical head na si Erlindo Eusebio para mapag-usapan ang mga bagong patakaran na ipatutupad ngayong taon. Ilan dyan ang pagdagdag sa bilang ng mga import players na pwedeng kuhanin ng mga ahensya para makatulong sa kanilang koponan. Mula sa dating 4, ngayon ay maaari na ang 5 import. Para sa ibang koponan, liban na lamang sa AFP at PNP na nasa top 2 ng team standings noong nakaraang season.
Play 3 at a time sa mga import players sa bawat set at katulad pa rin noong mga nagdaang seasons na play all ang rule para lahat ng mga public servants na mga ahensya ay mabigyan ng tsansa na makapaglaro. Katulad din sa ruling sa FIVB tuwing 2 sets na ang palitan ng court at iniklian sa 30 seconds ang kada timeout na noon ay nasa 1 minuto kada timeout. Para sa bagong koponan ng NCMH, ito na rin ang kanilang pagkakataon na maipakalat ang mensahe ng mental awareness sa publiko. Unang-una po, it's a pleasure and an honor na kami po ay napili na sumali po dito sa prestigious UNTV Cup. Ito po ay isang paraan po ng aming ospital ng National Center for Mental Health upang sa ganoon po ay mas lalo naming mapalawig po ang awareness po sa ating mental health. Alam naman po natin na itong mga nagdaang taon, especially nung nagkaroon po ng pandemic, tumaas po ang kaso ng ating pong mga mental health na problema. So ito po yung aming paraan upang malaman po ng ating publiko na available po ang serbisyo ng National Center for Mental Health sa lahat po ng mga tao. Ito na ang 3 taon sa pagsasagawa ng Women's Volleyball Tournament ng UNTV Sports and Charity na siyang konsepto ni Kuya Daniel Rason na ang hangarin ay makatulong sa mga napiling benepisyaryo ng ahensya. Ito lamang ang natatanging liga sa bansa na hindi lamang nagpapasaya sa mga manonood, nagbibigay ng motivation sa mga manlalaro, kundi nagbibigay na rin ng galak sa puso ng kanilang mga natutulungan. Kaya naman it's always a hashtag win and win, win in sports and win for charity. Dito lang yan sa UNTV Sports and Charity Family. Abangan nyo po ang muling pagbubukas ng UVL Season 3 sa darating na Feb 9, 2025 sa PhilSports Arena. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 140, versikulo 13, na nagsasabi, walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.